Sabi po dito mga kababayan, mga political party sa Kamara solid sa peace na inactive ni PBBM. Dagdag na natin mga kababayan ko. Sabi dito, basahin ko lang ha. Solid ang mga lider ng iba't ibang partidong politikal sa Kamara upang ihayag ang kanilang pagsuporta sa peace inactive ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, sabi pa dito, as the united voice of the House of Representatives representing all the political parties, we collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr. in the initiative for peace and national unity. Sabi sa joint statement ng mga political party na inilabas nitong Martes ni House Secretary General Regional Reggie B. Velasco, mga kababayan ko. Sabi pa dito, ayon sa mga mambabatas, ang mga hakbang na ginagawa ni Pangulong Marcos ay isang historic move. Sabi, historic move at malaking hakbang upang umabot ang inaasam na kapayapaan at pag-unlad sa bansa. Alam mo, ako kung ito ang ninanais ng Congress at if they are willing to agree sa sinasabi dito, pabor ito para sa atin mga kababayan. Kung ako naman ang tatanungin nyo, magkaiba yung pananaw ko doon sa gusto nilang makuwang amnesty. Okay? Amnesty. Kung usapan pang kapayapaan, panalo tayo eh. You know why? Mga kababayan ko, mga kapatid, wala na si Joma. Wala nang silbi ang pinaglalaban nila because wala na yung great leader nila. If we give the rebels na magkaroon sila ng panibagong buhay, kagaya ng ginawa, mga kababayan ko, kagaya ng ginawa dun sa mga rebelde, mga kapatid, nagsilbi pa rin sila sa bayan. And some of the rebels nga, mga sumukong NPA, sundalo na nga sa Pilipinas eh. Nasa Philippine Army na. And right now, mga kababayan ko, kung bababa sa bundok yan, 23 battalion nila, malaking bagay po ito mga kababayan ko. If I'm not mistaken, they have 23 guerrillas na lang. Mga kapatid. Mga kababayan, kaya konti na lang, maikli na lang ang pinaglalabanan natin. Sabi pa dito, President Marcos calls for peace, transcend to political boundaries, and speak to the core of our shared values of the Filipino. It's call for understanding, cooperation, and collective action towards further where every citizen can live harmony and prosperity, sabi ng mga leader ng mga partido. Papabor din naman ng mga congressmen dyan because some of the congressmen may mga NPAs talaga sa mga lugar nila, especially Quezon. Sa akin ko ay magulo muna si Sara sa in-announce on all out war ng NPA. NPA naman talaga ang kanyang ama, kill and kill. I'm not saying that Duterte is an NPA especially, but being a student ni Joma, naging estudyante ni Joma si Duterte, of course, alam ni Duterte yung kalakaran niya. And President Duterte is nakipagkasundo sa kaibigan niyang NPA sa Davao. And they make peace and order. Mga kababayan ko, in fairness yung kaibigan ni Pangulong Duterte na NPA sa Davao, mga kababayan ko noon, magkaibigan sila, they moved for, ginagawa nila yung pangkapayapaan na hakbang, mga kababayan ko. Hindi yung panggulo, pang-away, mga kapatid. Noong panahon ni Duterteng mayor siya, kaya nagkakasundo sila ng NPA. But the real problem right now, mga kababayan ko, ay ito, mga kapatid, yung pumalit doon. Yun yung nagkagulo-gulo. Kaya ginawa ni PRRD, kung hindi ako magkakamali, pinalagan niya ngayon tong mga to dahil sumusobra, mga kababayan ko. And ito naman, kaya natin masasabi na NPA si Duterte kasi nakita nyo lang tinaas yung kamay niya, but President Duterte is not a member of New People's Army. I just want to be clarified. Okay? Kaya clarify ko lang din yun ha. Ito pa, sabi dito. Ito ang sinabi dito. Magandang pangitain to for fees, mga kababayan ko. Now, the biggest question, mga kababayan ko, kung ang mga kongresista, mga kongresista, yan mga kongresista, kung yung mga kongresista na yan
ay pumapabor sa gustong mangyari ng Pangulo at pumapabor sa atin itong pagkakataon na to, well, mga kababayan ko, magandang pangitain to. Dahil kung sakali, mga kababayan, itong pagbibigay ni Pangulong Marcos, pagbibigay ni President Marcos ng magandang puntos para sa Congress natin, magiging pabor sa Congress. Kasi alam naman natin, alam na mga, kaya nasasabi na yung iba sa Congress, may CPP-NPA, may alam sa ganito. Meron niya mga yan, mga kababayan ko. Alam nila sa kanilang mga lungsod o probinsya kung merong mga naninirahan na NPA. Kasi madalas ganito aminin natin. For example, na naman ako. For example, si Congressman Juan de la Cruz. Okay. For example, congressman ako. Magpapagawa ako ng kalsada. Yung mga nasa bundok na mga kababayan natin, mga kapatid, gusto ko ipagawa yung kalsada nang sa ganon hindi sila naglalakad sa putikan. Ang problema mga kababayan ko, may mga NPA. Hindi ngayon makakapasok itong mga to. Itong mga bulldozer, hindi makakapasok yung mga gumagawa. Kasi bakit mga kababayan ko, babantaan ng NPA, ba't nyo pagagandahin yan? Ba't nyo pupuntahan ng ganito yan? Para daanan ng mga tangke, para daanan ng mga sundalo, para mabilis nyo kami masukol, ganon? Ganon ang mga mindset na mga yan. Kasi ang takot ng mga CPP-NPA kapag develop ang lugar, susugurin na sila, inuunti-unti na sila, minomodernize yung mga kabundukan. Pero hindi, mga kababayan ko. Ang nagiging problema ganito. Nahihirapan yung mga congressmen ngayon na ipagawa itong mga kalsada sa sitio ganito dahil bantay sarado ng may mga CPP-NPA. Pero kung makikipag-ayos tayo at kung mga CPP-NPA ay mawawala sa mga kabundukan at bubuwagin niyang puwersa na yan, mga kababayan ko, malaking tulong po yan para sa mga mamamayan natin na nasa kabundukan. Number one po, bakit mga kababayan ko? Alam niyo po kung bakit? Mas napapagawa na po natin yung kanilang mga daanan at dadaanan ng ruta. Hindi na po siguro kailangan bantayan pa ng mga sundalo yung mga gumagawa 24/7. Mga kababayan ko. At magiging mabilis po ang paghatid natin ng tulong sa mga kababayan natin isolated na mga municipalities. Yan ang nilalaban nila dito. Isa yan sa mga nilalaban nila. Pero, the history is coming. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos man ay magawa ito at gawin niyang maayos itong feast talk, mga kababayan ko si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nun. Ay, ako na nagsabi sa inyo, kapag ang mga rebelde na pasuko ng isang Marcos, sabi ko sa inyo, sobrang papalakpak ako dito. This will be an history. History na yung pagbalik nila sa Malacanang. History na yung pagpasok niya muli at pagtapak niya doon. But kung mapag-ayos niya pa, etong bansa natin with the CPP, NPA, NDF at mawawala yan, malaking history na magagawa to. Because walang presidenteng gumawa at nakapag-ayos yan. Lahat ng sumubok na presidente, nabigo, umayaw at sa mga conditions na ginagawa ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan ko. Kaya abangan natin ito. If the Congress, kaya magandang balita to, ang Kongreso umaayon sa Pangulong Bongbong Marcos, ang Kongreso ng bansa natin ay nakatutok kay Pangulong Bongbong Marcos. What if kung ma-execute natin itong magandang balita na to at abangan natin yung resulta? Whether pangit o masama, abangan natin. But sinubukan natin. Pero kapag itong mga NPA na to ay umayaw pa this time, this will be the last peace talk na matatamaan nila. I promise to you, for every one of you guys, kutob ko to Mas malala pa to kay Duterte ang gagawin ni Pangulo. This will be the last peace talk na magkikipag-usap yang mga yan. Dahil, for sure, kung papaano ginawa ni Pangulong Duterte noon ang Marawi ay pinulbos niya yung Maute, hindi ako nagtataka someday, mga kababayan ko, magugulat na lang kayo, pupulbusin ng mga kapwa nating Pilipino ang mga NPA na yan. Kaya this is a final na pakikipag-usap. I know. Because
Hindi ko nakukuha ko yung strategy ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikipag-usap ako sa'yo bago kita salingin. At kapag hindi ka nakinig sa akin, pasensyahan tayo. Ganyan trumabaho si Presidente. President Bongbong Marcos is not a weak leader for me. Napakatalino na lang talagang gumalaw. That's it.